Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan ang Los Angeles Lakers sa isa sa mga teams na interesado kay Jrue Holiday na hindi masaya na na-trade sa Portland Trail Blazers ayon sa The Athletic. Aminado si Holiday na ang kanyang buong pamilya ay Laker fans, subalit kung may trade man na magaganap, posibleng kailangan nilang bitawan si Austin Reaves at Dalton Knecht upang magtugma ang kanilang mga sahod. Obviously, madaming fans ang hindi matutuwa kung sakali na bitawan si Austin Reaves dahil mas bata nga ito. Ganun pa man ay kailangan din alalahanin ng madami na may expiring contract si Reaves at kung hindi nila ito iti-trade ay kailangan nila itong bigyan ng 5 years up to $246 million sa contract extension. Dahil kung hindi ay pwede nga itong lumipat sa ibang team na kaya siyang bigyan ng 4 years $189 million contract. At least nga ay magagamit nila ito sa trade kesa naman umalis ito ng walang kapalit. Bukod nga sa better fit defensively si Holiday, nasa kanya nga ang gusto ng Lakers front office. At ito ay ang magiging free agent siya sa taong 2027 kung saan ang gusto nga ni Rob Pelinka ay may bakante silang malaking cap space para sa mga bigating free agency na pwedeng ipares kay Luka Doncic. Kayo ba mga kaibigan, handa ba kayong i-trade si Austin Reaves para sa 2 taon ni Jrue Holiday o babayaran mo na lamang si AR-15 ng hiling na sahod dito sa off-season? Ngayon ay tumungo naman tayo sa surprise 16 pick ng Portland Trail Blazers sa draft ngayong taon, Young Hansen mula sa China. Madami nagulat dito dahil projected nga siya bilang second round pick. Some are even projecting him as a late second rounder. Ganun pa man, sumugal nga ang Blazers kahit na may Donovan Clingan na sila, Robert Williams III at DeAndre Ayton noong mga oras na i-draft nila ang teenager mula China. Ngayon nga ay paborito ito ng NBA kahit na hindi pa ito nakakapag-Ingles. Madaming content at mga interviews ang nilalabas ng iba't ibang big networks tungkol sa kanya. Andun din ang mga Nikola Jokic comparisons. Well, mahusay din naman talaga si Young Hansen at nagpapakita ito ng solid na potential as a big na may magandang basketball IQ. Subalit mas binibigyan pa nga siya ng pansin ng NBA ngayon kaysa sa ibang top 5 picks. Ano ba ang dahilan dito? Well, una ay may matinding sense of humor nga ito. Tila ba laging patawa ang sagot nito sa mga interview. Hindi nga siya gaanong seryoso tulad ng iba na panay sinasabi na lamang na sila ang best player sa draft o kung ano paman. Nang matanong nga siya tungkol kay Nikola Jokic, ang sabi niya ay gusto niyang magpa-picture at magpa-autograph dito. Subalit ang pinakamalaking dahilan kung bakit madalas siyang kino-content ng NBA ay dahil napakalaki nga ng suporta na nakukuha nila mula sa China. Ang China nga ay NBA crazy country din at talagang suportado din nila ang kapwa nila. Nasa kultura nga nila ito at nagtitake advantage naman dito ang NBA dahil at the end of the day, business is business at malaki nga ang kinikita nila mula sa Chinese viewers. Ganun pa man, hindi natin may tatanggi na may potential siya na maging solid player as a modern big man. Overhype ba siya? Ang sagot ay posibleng oo. Subalit wala nga siyang kasalanan dito. Sadyang nakikita lang siya ng NBA bilang cash cow ngayon at ginagamit nila ito. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?